Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Pagkaraang makapagtapos ng high school, pinakasalan ko ang aking kasintahan sa high school at nagsundalo, at nakatanggap lamang ako ng liham mula sa aking bagong asawa sa lalong madaling panahon, na ipinaalam sa akin na tapos na ito sa pagitan namin. Matapos matanggap ang balita, napunta ako sa isang estado ng depresyon, na ginagawang mahirap para sa akin na mag-focus at mapanatili ang pagganyak na makasabay sa aking pang-araw-araw na gawain. Habang gumuho ang aking mundo, tumanggi akong magpatuloy sa pisikal na pagsasanay, na humahantong sa aking paglaya mula sa kontrata ng hukbo pagkatapos ng ilang linggo. Nakatira ako muli sa bahay, nakahanap ako ng trabaho sa isang pabrika na hindi gaanong binabayaran ngunit naging abala ako. Gayunpaman, pagkatapos ng trabaho, kadalasang makikita ako sa isang bar, na iniinom ang aking sarili sa pagkahilo. Makalipas ang ilang buwan, nagpasya akong isang gabi na magmaneho papunta sa dalampasigan para panoorin ang mga alon habang umiinom ako, na may planong lunurin ang aking sarili sa aking estado ng pagkalasing. Sa sandaling patay na, naisip ko na ang aking dating asawa ay magdadalamhati sa kanyang desisyon na makipaghiwalay sa akin kapag natanggap niya ang balita ng aking kamatayan, at sa gayon ay pinapayapa, kahit masakit, ang aking sugatang puso. Sa sandaling nasa tubig, lumangoy ako sa malayo sa dalampasigan bago nagbago ang isip ko tungkol sa aking plano at nagpasyang lumangoy pabalik. Gayunpaman, sa aking lasing at pagod na estado, nagsimula akong lumubog sa ilalim ng tubig at humihinga dahil sa kakulangan ng oxygen. Noong una, parang nag-aapoy ang mga baga ko, ngunit biglang natigil ang lahat ng paghihirap habang pinagmamasdan ko ang paglubog ng aking katawan mula sa aking posisyon sa itaas nito. Habang pinagmamasdan ko ang aking katawan na lumulubog sa ilalim ng karagatan, nakaramdam ako ng magaan at hindi mabigat sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, wala sa mga alalahanin at dalamhati na aking nararanasan. Biglang lumitaw sa likuran ko ang isang napakaliwanag na liwanag, ang presensya na nararamdaman kong mainit at mapagmahal. Habang papalapit ito, napagtanto ko na sa loob ng liwanag ay, sa katunayan, isang nilalang ng liwanag o isang anghel, na nagtuturo sa akin sa pamamagitan ng telepathy na sundan siya. Sa pagpasok namin ng anghel sa liwanag, nakaramdam ako ng matinding kalmado, hindi gaya ng naranasan ko, bigla akong bumalot, at natanto ko sa sandaling iyon na patay na nga ako. Sumenyas ang anghel na agad akong umalis kasama siya, dahil marami siyang gustong ipakita sa akin. Pagkatapos ay hinawakan ako ng anghel sa kamay, at nagsimula kaming bumaba sa isang madilim na lagusan na tila lumawak habang naglalakbay kami. Habang kami ay bumulusok ng mas malalim sa nakapangingilabot na kailaliman, narinig ko ang pinaka-nakakakilabot na mga hiyawan, tulad ng isang orkestra ng hindi mabilang na pinahihirapang mga kaluluwa na sumisigaw sa matinding paghihirap. Nang ako ay nag-aalala na magtagal tayo sa pagbagsak sa tila napakalalim na hukay na iyon, ang lagusan ay biglang bumukas sa isang napakalawak na natunaw na bangin, kung saan maraming mga kaluluwa ang nagtitiis ng walang hanggang pagpapahirap. Sa nakakakilabot na tagpong iyon, napanood ko ang init na pumupunit sa kanilang laman, napalitan lamang ito ng bagong balat upang magpatuloy ang paghihirap. Narito ka lamang upang sumaksi sa katotohanan ng impyerno. Hanggat kasama kita, hindi ka masasaktan, paliwanag ng anghel. Dahil sa takot ko, tumingin ako sa unahan at nakita ko ang mga itim, parang anino na mga nilalang na ang mga nananakot na minions ay nagpahayag ng kanilang pagnanais na atakihin ako. Habang papalapit sila, ang kanilang kakilakilabot at napakatinding amoy at nakakatakot na anyo ay pumuno sa akin ng pangamba, pag-aalinlangan, at isang kagyat na puwersa upang makatakas. Sa kabila ng mga pagtitiwala ng anghel, hindi ko napigilan ang aking sarili, at sa aking estado ng pagkataranta, nakiusap ako sa anghel na ilayo ako sa lugar na iyon. Nakikiramay sa aking kalagayan, pinagbigyan ng anghel ang aking kahilingan, at kami ay umalis mula sa bangin ng pagdurusa at kawalan ng pag-asa, umakyat patungo sa liwanag na kasing bilis ng aming pagbaba. May mga kahihinatnan sa iyong mga aksyon sa lupa. Ang impyerno ay ang kahihinatnan ng landas na iyong tinatahak ngayon, ngunit isa lamang ito sa mga landas na maaari mong piliin. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang isa pang landas na maaari mong piliin, paliwanag ng anghel. Hinawakan muli ng anghel ang aking kamay, at sa pagkakataong ito ay umakyat kami sa pintuan ng langit.
Walang makapasok na hindi dapat nandito. Sige, subukan mo, she said. Upang subukan ang kanyang hypothesis, lumutang ako patungo sa mga tarangkahan ngunit napahinto ako ilang dipas sa harap nila nang hindi nakikitang puwersa. Alam ng mga tarangkahan kung sino ang hihinto at kung sino ang papahintulutan na makapasok, sabi ng anghel habang siya ay tumawa. Kung hindi ako pinahihintulutang pumasok, bakit tayo nandito? Tanong ko. Nandito kami dahil may mga tao dito na gustong makita ka, paliwanag ng anghel. Pagkatapos ng maaaring ilang minuto o oras, isang grupo ng mga tao, ilan sa mga nakilala ko, ay nagsimulang lumapit sa akin. Sa mga taong yon ay ang aking mga lolo't lola, na huling natatanda ang binisita ko noong ako ay 7 o 8 taong gulang, ngunit, doon sa langit, sila ay mukhang mas bata at mas masaya kaysa sa akin. Naalala, niyakap ako ng aking mga lolo't lola, pati na rin ang isa sa aking mga tiyuhin at 2 sa aking mga pinsan na kasama nila, at sa kanilang mapagmahal na yakap, muli kong naranasan ang kamanghamanghang pagmamahal na aking nadama noong una akong binalot ng liwanag na ginawa namin maliit na usapan. Karamihan ay sinasabi nila sa akin kung gaano sila kasaya na makita ako at hindi na nila ako kayang hintayin na bumalik upang manatili sa kanila sa langit doon, kasama ang aking mga kamag-anak sa langit. Ako ay lubhang nagagalak, at nais kong manatili kasama nila, kahit na hindi ako pinahintulutang dumaan sa mga tarangkahan. Kailangan na nating umalis ngayon, payo ng anghel. Dahil sa pagkadismaya ay nagpaalam ako sa aking pamilya at hinawakan muli ang kamay ng anghel. Nakita mo na kung ano ang naghihintay sa iyo kahit anong landas ang piliin mo, at ikaw na ang bahala. Ikaw lang ang makakaharap sa mga problema mo sa lupa, at ikaw lang ang makakapili ng iyong kapalaran. Parehong naghihintay sa iyo ang langit at impyerno. Bumalik ka at magpasya kung alin landas na lakaran, sabi ng anghel. The next thing I knew, nakalabas na ako sa tubig at naglalakad sa dalampasigan ng beach. Sa una, sinubukan kong iwaksi ang aking karanasan, na sinasabi sa aking sarili na ito ay isang panaginip lamang. Sa paglipas ng panahon, gayunpaman, ang alaala ng karanasang yon ay naging malinaw at malinaw sa akin gaya noong naranasan ko ang NDE. Halos 1 dekada na ang nakalipas mula nang maranasan ko ang ganoong karanasan. Ngunit nananatili itong sariwa sa aking alaala sa bawat aspeto at detalye. Hindi na ako umiinom ng alak, maliban sa mga espesyal na okasyon. Nag-asawa ulit ako 4 na taon na ang nakalilipas, at mayroon na akong 2 taong gulang na anak na lalaki. Regular akong nagsisimba at araw-araw akong nagsisikap na tahakin ang tamang landas, dahil balak kong payagan akong makadaan sa mga tarangkahan sa susunod na tatayo ako sa kanila. Ibinahagi ko ang aking NDE sa aking pamilya at mga kaibigan, at tulad ng maaari mong asahan, ibinalik nila ang aking karanasan sa larangan ng pantasya. Ang Panginoon ay gumagawa sa mahiwagang paraan, sabi ng aking pastor nang bigyan ko siya ng isang account ng aking NDE. Sa ngayon, gayunpaman, walang tumatawag sa akin na baliw.